ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay makikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Huwag po natin kalimutan, start our day right. Huwag po tayong makalimot na manalangin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong umaga po ay makakasama natin ng ilan sa ating mga kapatid mula naman po sa MCGI Malasiki, Pangasinan Chapter para tayo po ay sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan doon. At naroon po ang ating representative si Sister Francesca S. Parlarga kasama po ng ating mga kapatid. Good morning po sa inyo dyan. Rise and shine. Good day, Kuya, and rise and shine, mga kasambahay. Narito po tayo ngayon sa Barangay Agdao, Malasiki, Pangasinan, kung saan gaganapin ang isang makabuluhang outreach activity para sa ating mga kababayan. Ngayong araw po ay magsasagawa tayo ng clean-up drive, libreng almusal at libreng gupit. At nasa likuran ko po ngayon ang mga volunteers mula sa MCGI Youth Pangasinan Chapter upang magbahagi ng good vibes, serbisyo at pag-ibig sa komunidad. Pero bago po yan, mga kasambahay, sabay-sabay po muna kaming babati in 3, 2, 1... MCGI cares, MCGI shines, rise and shine, Kuya! Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig! Balik po muna sa inyo, Kuya! Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid at sa inyong patuloy na pakikipagkaisa para tayo maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Babalikan ko po kayo in a little while at alamin natin sino po at paano ang atin pong gagawin para sila ay masaklolohan dyan sa Malasiki, Pangasinan. Keep on shining and keep on caring. Napansin niyo na po ba yung isang balyena na mayroong mahabang tusk o pangil na parang sibat? Isang kakaibang nilalang na nabubuhay sa malamig na karagatan at puno ng hiwaga. Anong hayop ba ito at ano ang gamit ng kanyang tusk? Panoorin natin sa atin pong Wonders of Creation. Unique Wonders of Creation. Siguro po narinig nyo na rin yung 2D echocardiogram. Pero alam nyo ba kung para po talaga ito saan at kailan ba ito kailangan talaga na gamitin? Paano nga bang nakatutulong ang examination na ito para ma-check ang kalagayan ng ating mga puso? Panoorin po ninyo sa ating Now You Know. Karaniwan nating naririnig ang 2D echo, isang mabilis at non-invasive na pagsusuri para masilip ang kalagayan ng puso. Pero ano nga ba ang 2D echocardiogram at bakit ito mahalaga? Nakikita ng 2D echo ang chambers, valves at daloy ng dugo sa puso. Tumutulong ito sa diagnosis ng heart valve problems, congenital heart defects, heart failure, cardiomyopathy, at iba pang structural o functional heart issues.
May iba't ibang types ng echocardiogram. Ito ay ang transthoracic na gumagamit ng probe sa ibabaw ng dibdib na naglalabas ng sound waves para makita ang puso. Madalas itong gamitin dahil hindi ito masakit. Ang transesophageal naman ay gumagamit ng probe na ipinapasok sa esophagus para mas malinaw ang images ng puso. Karaniwan itong gumagamit ng may mild sedation para sa pasyente. Ang stress echo naman ay isinasagawa habang nag-eehersisyo o may gamot para makita kung paano gumagana ang puso under stress. At ang Doppler echo naman ay sinusukat ang blood flow at pressure sa puso para makita kung may abnormalidad sa daloy ng dugo. Ilan sa mga dapat gawin bago ang test ay ang pagsusuot ng komportable na damit. Para sa transesophageal 2D echo, maaaring magrekomenda ang doktor na mag-fasting. At ang pag-inform sa doktor kung may iniinom na gamot o may existing medical condition. Habang isinasagawa ang test, may iba't iba ring mararamdaman tulad ng sa transthoracic, walang mararamdaman na sakit pero may mararamdaman na pressure sa dibdib. Sa transesophageal naman, may mild sedation kaya maaaring makaramdam ng pagkaantok at bahagyang mararamdaman ang tube sa esophagus. Sa iba pang mga uri ng 2D echo, may mga electrodes na ikakabit sa katawan para i-monitor ang puso. Depende sa uri ng test kung ano ang maaaring gawin pagkatapos. Kung transthoracic, pwedeng umuwi na agad. Kung transesophageal naman, ay kailangan ng short observation dahil sa sedation. At sa ibang uri ng 2D echo, ay maaari nang gawin ang normal activities pagkatapos ng test. Ang resulta ng 2D echo ay maaaring mag-iba, depende sa diagnostic center o ospital. At kadalasan ang full report ay lumalabas sa loob ng ilang araw. Ipapaliwanag ng doktor kung may nakitang problema sa puso at kung ano ang susunod na hakbang sa treatment. Mahalaga ang mga resulta para sa maagang pagtukoy ng heart disease, pagsubaybay sa treatment, at gabay sa mga procedures o gamot. Kung may nais pang malaman tungkol dito, baka tutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na healthcare professional sa inyong lugar. Kung minsan po ay dumadating yung pagkakataong nagdududa ka sa kakayahan mo, magagawa mo, no? Pero sa ating pagtitiwala sa Diyos, doon tayo palagi kumukuha ng lakas ng kalooban. Paano tayong lalago, paano tayong uunlad, at paano tayo mas magiging mabuting tao. Dito natin isinasalig ang ating pagtitiwala sa magagawa ng Panginoon. Panoorin po natin sa ating You Can Do It. Ang self-confidence ay ang ating paniniwala sa sarili at sa ating mga kakayahan. Pero maaari rin itong tumukoy sa kung paano natin dalhin ang ating sarili. Kung minsan, hindi naman tayo sigurado kung sapat ang kakayahan natin para sa isang bagay. Pero nang dahil sa confidence, sumusubok pa rin tayo kahit hindi alam ang kapupuntahan. May mga tao na nagsasuffer sa low self-confidence. Nang dahil dito, takot silang sumubok ng maraming bagay. Naaapektuhan ang pag-aaral o trabaho at maging ang pakikitungo sa mga tao. Paano nga ba mai-improve ang self-confidence? Una sa lahat ay ang paniniwala sa Diyos. Tiyak na mag-i-improve ang iyong confidence kapag ang kumpiyansa mo ay hindi sa iyong sariling kakayahan, kundi sa magagawa ng Diyos. Kilalanin ang sarili. Alamin kung ano ang mga bagay o sitwasyon kung saan pakiramdam mo ay wala kang kumpiyansa. Sa parehong paraan, alamin at tanggapin ang iyong strengths at skills. I-recognize ang iyong strengths and achievements at maging proud sa mga ito, gaano man kaliit. Be assertive. Matutunang alamin at sabihin kung ano ang iyong kailangan. Huwag mahiyang sabihin sa mga tao kung ano ang suportang kailangan mo o humindi kapag ang isang bagay ay hindi makatutulong sa iyo. Maging mabuti sa sarili. Pansinin kung paano mo kausapin at i-address ang sarili. Are you using kind words to talk about yourself? O ikaw ang unang-unang taong marahas sa iyong sarili? Kadalasan,
mas mabait tayo sa ibang tao na nakakaapekto sa kung paano natin tingnan ang ating sarili. Piliin ang sinasamahang mga tao. Surround yourself with people who like you for who you are. Iwasan ang mga taong mahilig mamuna ng mali ng iba. Hindi makatutulong ang maririnig mo sa kanila sa iyong self-confidence. Panghuli, maging mapagpasalamat. Subukan ng simpleng exercise ng pagsusulat at paglilista ng mga bagay na pinagpapasalamat mo sa iyong buhay. Dito mo makikita na higit na mas maraming mabuti sa iyo kaysa pangit o masama. Hindi biro ang kawalan ng self-confidence. Maaari nitong maapektuhan ang iyong araw-araw na buhay. Pero magtiwala at maging confident ka na sa awa at tulong ng Diyos, you can do it! Bigyan na po natin ang ating mga kapatid sa dako po na Malasiki, Pangasinan. Alamin natin sino po ang ating mga sasaklolohan, kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Balikan natin si Sister Francesca Esparlaga. Good morning po once again. Rise and shine. Good day po kuya at rise and shine mga kasambahay. Kasalukuyan po ay patuloy po ang pamimigay ng libreng serbisyo dito sa Barangay Agdao. Dito po sa ating venue ay sasalubungin po tayo ng registration area kung saan maaaring magpalista ang mga kasambahay na nais magpagupit. At dito naman po sa gilid ng Barangay Hall ay matatagpuan ang libreng gupit. Isa sa pinaka-inaabangang serbisyo ng ating mga kababayan. Sa kabilang bahagi naman po ay matatagpuan po natin ang free breakfast area kung saan may naghihintay na mainit na lugaw. Samantala, patuloy po ang ating pagsasagawa ng clean-up drive na tulong-tulong na sinamahan ng ating mga volunteers at mga residente upang mapanatiling maayos, malinis ang ating kapaligiran. Talagang dama po natin ang saya, pag-ibig at pagkakaisa ng bawat isa. At ngayon naman po ay makakausap po natin ang isa sa mga nabigyan po natin ng benepisyo at napaglingkuran po ng serbisyo. Ngayon po, Kuya Edwin, punta na po tayo dito. Ayan po, Kuya Edwin, itatanong ko lang po kung ano po yung pakiramdam or experience po na makasama po sa ganitong gawain po, Kuya. Napakalaki pong tulong po to sa aming barangay dahil nagpunta po kayo dito at nagbigay po kayo ng yung ganitong libre po sa aming barangay. Ayan, maraming salamat po sa Diyos. Ngayon, paano naman po nakatulong yung mga ganitong libreng serbisyo po sa area nyo po? Nagpapasalamat po kami at nagpunta po kayo dito at natulungan niyo po yung mga kabarangay namin na may libreng feeding at saka libre pong gupit na ganito po. Nagpapasalamat po kami sa inyong samahan. Ayan, maraming salamat po sa Diyos. Ngayon, meron po ba kayong mensahe po para po sa mga kasambahay po natin na nasa bahay po ngayon? Masasabi ko po yung mga hindi pa po nakapunta dito sa barangay hall, mga kabarangay, punta na po kayo dito at may libreng feeding at saka pagpapagupit po. Yun lang po. Ayan po, maraming salamat po sa Diyos. Ngayon po, Brad Marshall, tatawagin naman po natin ang isa sa mga barangay officials po ng Barangay Agdao. Ayan po. Ano po yung pakiramdam po na makasama po kayo ngayon dito sa gawain po na ito? Yung barangay po ninyo is maging recipient po ng ganitong serbisyo po. Unang-una, magandang umaga at salamat sa Diyos at binigyan tayo ng lakas ng katawan na nagkasama-sama ngayong araw. Karangalan to sa aming barangay na isa kayo, MCGI, na nakapunta rito, na gawin ito, na tunay na serbisyo. Ang Diyos ay talagang mabait. Ginamit niya kayong instrumento para gawin ito dito sa aming barangay. So, thank you. Ayan po. Ayan po, maraming salamat po sa Diyos. Ngayon naman po, may mensahe po ba kayo para po sa mga kababayan po natin na wala pa po dito sa area po? Sa aking mga kababarangay, sana tangkilikin natin itong ginagawa nila kasi tunay na napakabuti ito. Pupunta kayo rito, ipakita natin yung respeto sa kanila dahil bihira ang gumagawa nito.
Kaya punta po kayo dito mga mahal kong mga kababarangay. Salamat po sa Diyos. Ayan po, maraming salamat po sa Diyos sa pakikiisa at ngayon po ay patuloy pa rin po ang ating pagsasagawa ng clean up drive, libreng gupit at libreng almusal dito po sa Barangay Agdao, Malasiki, San Carlos City. Balik po sa inyo, Kuya! Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikipagkaisa mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang inyong mga sambahayan. Keep on shining and keep on caring. Tunghayan naman natin sa pagkakataong ito ang kwento ng pagsisikap ng isang tatay na maitaguyod ang kanyang pamilya sa pamamagitan po ng iba't ibang mga repair at construction works. Kahit na mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Ramon Gabon Bersamira, nakatira dito sa Dasmariñas City, Cavite sa loob ng kulang-kulang 35 years. Nagsimula yung negosyo namin taong 1996. Nagtitinda kami ng mga dyaryo, magazine, comics, pocketbooks. Hanggang sa dumating sa year 2000, unti-unting nagkaroon ng pagbabago yung trend. Hanggang sa yung dati naming mga tindahan, humihina, nagsara din. Pero mayroon pang natirang nag-iisa, pero iba na rin yung tinda. 2020, nagsimula kaming magtinda ng halaman, hindi sinasadya, nag-trend ng pandemic. Year 2023, unti-unti na rin humina yung paghahalamanan namin. Nagkaroon ako ng mga welding works. May nagtanong sa akin kung marunong daw akong mag-welding ng grills ng bintana. Nagkataon din na dito sa malapit lang sa amin sa barangay, may tayong dalawang bagong subdivision. Yung mga units nila, wala pang gabay ng hagdanan, wala pang gate, wala pa silang bubong sa harapan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na tumanggap ng mga gawa. Hanggang sa unti-unti, kulang-kulang 3 taon na ngayon, dati akong nag-hands-on sa pag-welding halimbawa, tumatawag na lang ako ng mga kaibigan kong skilled worker, tagmamanage na lang ako. Sa ngayon, tumatanggap ako ng mga construction services, katulad ng renovation, demolition, electrical, plumbing, kung ano yung hinihinging serbisyo ng kliyente. Sa Facebook, may mga group doon kung saan may mga samahan din ng homeowners. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-post doon ng mga na-accomplish kong projects. Unti-unti, nakilala na rin kami na gumagawa ng mga construction, yung mga kapitbahay nila. Halimbawa, doon ako nakakuha ng mga kliyente. Madami akong naging experience sa kasamahan dahil noong hindi na ako hands-on, kumukuha ako ng mga kasama. Meron ako nakukuhang mga subcontractors na hindi maayos gumawa, hindi maayos kausap. Hindi kami tumatagal, kukuha ulit ako, nakakilala ulit ako ng bagong kakilala ng mga contractors o skilled workers. Doon ako nagkakaroon ng maraming problema, yung mga back jobs, dahil ako ang humaharap bilang contractor sa kliyente ko. Mahirap, hindi madali ang pangongontrata dahil mataas ang demand. Tumatanggap ng mga bagong kliyente, doon na pupunan yung pagkukulang doon sa isa. Nagkakaroon ako ng bagong tanggap bago ko matapos yung isang project. Nagkakaroon ako ng line up na mga kliyente pa na unti-unti natatakpan yung isang project. Kung minsan kasi nagsasabay yung project, hindi ko matanggihan. Nagsasabay ng 3, 5, susustain ko yung isang project para matapos. At unti-unti naman sa pangongontrata ko, binabago ko naman at ini-improve ko yung mga naging pagkukulang sa mga nauna kong kontrata.
Una, idinidispose ko sila doon sa mga sites na dapat nilang puntahan o tapusin. Ako mismo pumupunta doon sa site after na ma-deploy ko sila at tinitignan ko kung ano yung pangangailangan. Nagsusupervise din ako kung kinakailangan doon sa pang-araw-araw namin, halimbawa sa electric bills, sa pambayad ng tubig, pag-aaral ng isa kong anak at hanggang doon sa panganganak ng asawa ko. Ang isa sa mga inspirasyon ko, ang pamilya ko, na maitaguyod ko kahit papaano sa pangangailangan, kailangan kong magsumikap. Una sa lahat, yung pagtitiwala natin sa Diyos na wala tayong magagawa kung hindi tayo palaging tumatawag sa Kanya. Maging dependent tayo sa Diyos. Susunod na doon yung mga, ano man yung mga bagay na ninanasan natin para sa pansarili natin, sa pamilya. Wala naman akong magagawa sa sarili ko. Kung ano yung nasa harapan ko, yun ang ginagawa ko. Pero una sa lahat yung pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa Diyos. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa at lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa ating pong viewpoint muli, isang issue ang ating itinanong sa ating mga kababayan kung ano ba sa tingin nila ang pangunahing obligasyon ng magulang sa kanilang mga anak. Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin kung ano naman ang sinasabi po ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Para sila magabayan namin. Kalsuga, kasama yung katsugan, bata yan. Paano pag nagkasakit ang anak mo? Siyempre, alagaan talaga ng magulang yun. Nasa ating mga magulang, nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga anak. Yun lang nga, alam kong mga pangunahing obligasyon ng magulang eh. Siyempre, yung unang pangunahin, yung pagkain ng mga bata. Pangalawa, yung pag-aaral. Yun ang obligasyon ng magulang sa mga bata, aming mga anak. Eh, yun lang nga, alam kong mga pangunahing obligasyon ng magulang eh. Ang unang-una sa lahat yung maliliit na bata, pakainin, asikasuhin ang pagpapakain sa umaga. Pangalawa, bago pumasok, paliguan at pag-aralin, papasukin. Kasi yung pag-aaral, para sa kanila lang lalo na pag sila'y nakatapos, hindi para sa amin, para sa kanila lahat yun. Tsaka bukod pa rin yung sa obligasyon namin, yung huwag silang maalis sa mga, para sila'y magabayan namin sa tulad ng pagdadrugs, yan na. Dapat nilang matutunan na mag-salaman na. Obligasyon naman natin palaking bata, number 1. At saka yung pag-aaral, kalsuga, kasama yung kalsugan, bata yan. At saka dapat lumaki ang bata na may alam na salita ng Diyos. Para kung lumaki mo sila, ika na, yung sa kaibigan, hindi na niya hiwalayan kung matutunan niya kung pag-bata. Siyempre, kailangan ialagaan mo yun. Pag-aalaga sa anak, yun ang number 1. Paano pag nagkasakit ang anak mo, siyempre, aalagaan talaga ng magulang yun. Siguro ang damdamin ng magulang sa anak ay siyempre pagmamahal talaga. Yun ang number 1. Pagmamahal, pag-aalala sa anak. Yun talaga ang ano ng magulang. Kasi siyempre anak mo yan. Hindi mo kailanman ay hindi mo dapat pabayaan yan. Kahit yan sabihin mo nasagot sa'yo, talagang bagay mamahalin mo talaga yan. At saka yun ay maintindihan niya ng anak. Na gano'n pala ang magulang ko. Kahit ako ay nasagot, mababang loob pa rin ang kanyang pinatutungo sa anak. Obligasyon namin, mga magulang sa ating mga anak, siyempre, palakihin natin ng mabuti ang ating mga anak. Paano paraan? Unang-una, bigyan sila ng magandang puhunan or ipamana natin ng magandang aral. Makatapos sila ng pag-aaral para po magkaroon sila ng mga magandang kaugalian.
at asal. Pangalawa, ilapit lalo sila sa ating Panginoon. Alam natin na lahat tayo, katulad ko bilang isang ama na isang sagrado katoliko, na kami po ay naniniwala na ang ating Panginoon ang ating sandigan palagi sa araw-araw. At bilang isang kapitan naman, isang ama ng ating barangay, tungkulin ko din po pangalagaan ang ating mga kabataan dito sa ating barangay. Paano po ang ginagawa natin? Nagkakaroon po tayo ng mga free workshop program, community service program, sports development program. Binibigyan po namin ng magandang programa ang mga kabataan dito nang sa ganon, nababantayan, naalagaan at naarugaan namin sila at iniiwas namin sila sa masamang bisyo or sa masamang mga gawain dito sa aming barangay. Anuman na kainat na ng mga anak natin, siguradong apektado tayo bilang isang mga magulang. Na sa ating mga magulang, nakasalalay ang kinabukasan ng ating mga anak. So kung maganda ang magiging pagpapalaki natin sa kanila, ibig sabihin, sigurado, maganda rin ang magiging resulta ng pagpapalaki natin sa ating mga anak. Pagmamahal, gabay at pangangalaga. Ito ang pangunahing obligasyon ng magulang sa kanyang mga anak para lumaki sila na may tiwala sa sarili at may tamang ugali. Ipinapakita ng psychology na ang consistent na emotional support at guidance mula sa magulang ay mahalaga sa healthy development, self-esteem at resilience ng bata. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tungkulin ng magulang sa kanyang anak? Ang ganap na taong lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. So, pangunahing obligasyon ng magulang, lumakad ka sa pagtatapat. Yun ang pangunahin nating obligasyon. Hindi ang pangunahin nating obligasyon para maging mapalad yung ating anak. Mag-aral ang anak, makatapos. Kahit magwalang hiya ka. Ha? Kahit na ikaw ay magwalang hiya, basta mapatapos lang ang anak mo. Mapalad ba yung anak mo? Ang mamamananin, kawalang hiyaan din. Hindi naman kasi ang pagiging mapalad ng anak, kung nakatapos. Hindi, kahit hindi nakatapos. Kung ang naging magulang mo'y ganap na taong lumalakad sa pagtatapat niya sa Diyos, mapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Yun ang hindi matututulang salita ng Diyos. Kaya ang pangunahing obligasyon ng magulang, ang makatarungan, magpakamatuwid kang magulang. Lumakad ka sa pagtatapat sa Diyos, yun ang pangunahin. At ikaw naman anak, para makatarungan, susunod ka naman sa katapatan ng magulang mo. Kasi ang ganap na tao lumalakad sa pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Ayun, yun ang susundan mo, yung katapatan ng iyong magulang. At yung magulang, dapat namang sumunod din sa Diyos. Ano ang gagawin ng magulang sa anak? Ang sabi ng Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, upang kung tumanda siya ay huwag niyang hiwalayan. Bata pa, pinapaturuan na sa atin ng ating mga anak. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka tumanda man siya, hindi niya hihiwalayan. Yun. Ano yan makatarungan din yan Bakit? Yung pagtuturo sa anak, alam nyo yung mga mestra sa eskwela, nagsusunog ng kila yon para maturuan ng mga bata. Merong mga mestra natitibi sa konsumisyon Ang pangkaraniwang sakit ng mga teacher sa Pilipinas, TB. Tuberculosis. Bakit? Sa natutuyo sila dahil sa pagtuturo sa mga bata, sa konsumisyon sa bata. Pero panibasa, hanap buhay nila yon, matiyaga silang nagtuturo. Marami silang tinitiis na, merong mga bata kasi, halimbawa, 50 yung estudyante mo, 50, merong mga rebelde dyan, may galing sa iba-ibang pamilya, merong mga bastos. Kaya, ang konsumisyon ng mestra, napakarami Kaya yung mga bata, mahirap lang magturo Pero, obligasyon ng magulang yan, tuturuan mo yung bata, tuturuan mong manalangin, tuturuan mong gumalang sa matatanda, tuturuan mo sa pakikipaglaro sa kapwa bata, tuturuan mo. Hindi naman ang ituturo mo, pag sinuntok anak, basagin mo pagmumukha, hindi gano'n. Ang ituturo mo yung aral at batas ng Panginoon, sabi sa Biblia.
turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran upang kung tumandaman siya, huwag niyang hihiwalayan. So may obligasyon ang magulang sa anak, pagtuturo ng daan na dapat niyang lakaran. It is our main obligation as parents. Turuan natin ang ating anak mula sa pagkabata. Para kung tumanda na siya, nandun na siya sa daan. Hindi na siya hihiwalay dun sa daan na yon. Yan ang obligasyon. Makatarungan niya ng mga magulang na maglagay ka ng oras para maturuan ng anak mo. Maglagay ka ng concern para maturuan ng anak mo. Hindi lang basta pinababayaan mo siyang kung sino-sino nagtuturo. Dapat nag-aaral sa eskwela yung mga anak nyo, kaantabay din kayong magtuturo. Na ang ituturo niyo naman ang saway at aral ng Panginoon. Sa atin pa rin pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Maria forgot bag at home. It's about Gamarig na siya. Ang sa'yo pasabutan niya. Si Maria kay nakalimtan niya ni siya niya yung bag sa balay. Hindi mayat ko pasabot niya og English gamay. Ano siya? Too much sugar is bad for health. True or false yung ingon? True answer. Ay, ulaw-ulaw. Ano mo itong gulay? Nag-school siya, naguligan sa gulay. Palit ka, ma'am. Siya. Carl, kabalo ka ni sa answer? Ansiran daw mo. Bakit may assignment ka? No? Exam yata. Patabangan tan ako. Yami. Ato na kalan be, ato na kahalan be, para mo kan be. Uy! Dumabag ko. Asan mo nanay? Asan mo tatay? Wala. Ah, wala. Ano ka nagpuyo? Sa inyo lang. Kaon na lang, ayaw kaulaw. Pagkaon daw. Kaulaw. Hikot ana lang. Pila hikot ana? G. Gisra? Gisra? Ako na paliton ron. Ito na paliton lang. Yesterday, gahapon, we blank at quizzing English. So yesterday, gahapon man siya. Kung gahapon siya, to
kung karon siya, take. Kaya past man ni siya, so took kung answer. Manali mo na ha. Ganit, play. Which is, pasalam. Which is good for heart. Sa choices, A kay mag-smoking, B mag-jogging, C mag-sirag lingkod, D eating junk food. Mas asay mas nindot na para makatabang sa heart. Ano man? Uy! Mag-jogging. Mag-jogging ka. Kaya Ang para... smoking is makadawat man sa imong heart, sa imong lungs. Nya ang mag-sitting food all day, dili na siya baayo. Dapat mag-jogging ka para exercise man ang jogging. Struggles man jud pag mo eskwela, bisag gali ka nang wala kay trabaho pa, bisag nag-focus ra ka sa eskwela, then unsa na lang ka if para sa iya nga situation nga namaligya pa siya, then napa jud mag-study pa jud siya. So dito may makarelate nga nag-struggle na lang gali bisag wala pa may work, nag-focus sa jud mi sa eskwela namo. Unsa na lang siya nga mamaligya pa siya. For me lang po, dili man siya kanang kinahanglan jud nimo siya i-judge dayon, especially kanang wala pa bitaw nimo siya nakaila. Magamay man siya or madako, help man nimo siya sa iyaha, dako na siya tabang sa imong gitabangan. So dapat ingala pud ang uban, like dili lang dayon ta mo judge. So then 2030, 50 na lang ma'am. 50 na lang. oh hangyo 50 100 na lang yan. Dagdag mo sa ano mo. Baunin mo. Pila na lang pud ni o para kuan. Wow! Uli nakadiretso ha. Ulan bagyo ra ba? Oh, palit na kag lapis na lang. Walang Nangatay. Ano, lisod, mura kag maulaw, moduol syempre di ka kanang moduol ka, mag-expect pa ka nga pansinon pa kasi sa katao nga. Ano, pagkatapos na kumain, sabi ko, bilhin na lang tayo ng lapis kasi bigyan ko ng lapis ng anak ko kasi yung lapis niya, ano na, wala pa rin eraser, tapos tinasa pa ni kuya kanina. Pinagdaanan namin din yan dati. Oo, kaya siyempre nakakawa yung bata. So dapat, no, sa karamihan ng mga generations ngayon, dapat yung mga ganyang bata, dapat tularan. Letter C, this is the most exciting. Sunod mag-study, naka-ano ha. Kaya dili perminay naka-answer sa imo. Answer the question. Correct? D. Kasi rin, meaning nga na yung Ang mga kuan, bisayaw na ko. Ang mga estudyante nagpagtuon sa kuan sa bookstore or library. Nagbasa sila dito. B. B. Ang mama nimo. Nawala na. Wala na. Isa nga yung mga kauban ko. Lola na lang na ako. Ako makakawin. Dere na maligya. Malamay. No? Ganun kasi ako dati, nag-struggle ako sa academics ko. Kaya nung nakita ko yung babae na naisipan ko na tulungan siya kasi na-experience ko yung na-experience niya ngayon. Tinanong ko siya kung may mama ba siya, sabi niya wala. Tapos nashock ako sa kanya kasi sinabi niya yun, tapos naawa ako sa kanya. Pag mas marami yung kabutihan na nangyayari sa environment o sa society, mas nagiging maayos, walang kaguluhan, mas nagiging mapayapa. Hindi na ako nag-expect ng benefits. Kumbaga, ginagawa ko na lang talaga yun para sa kanila talaga kasi naawa rin kasi ako kasi experience ko yun dati, yung ganun. Wala kang benefits, pero ano yung nakukuha mo? Kasiyahan ko. Kasiyahan. Tapat na ako dun.
po ang ating isinasagawang medical mission dito po sa lugar ng Mulawin, Orani, Bataan. Nagpasimula na po ang ating registration kaninang 5 o'clock in the morning at tatagal po ito hanggang mamayang 9 o'clock. Yan po ang ating cut-off. Pero lahat po na makakapagpa-register ay atin naman pong sisikaping sa tulong ng Diyos ay mapagsilbihan na lahat sa kabuuan po ng maghapon po na ito. At huwag kayo mag-alala, meron tayo namang konting pangtawid gutom para po naman habang kayo naghihintay ay hindi naman po kayo abuti ng sobrang gutom. At yan po ay libre lahat. Wala naman po kayong dapat na alalahanin at ito po ay hindi tayo naghihintay ng anumang kapalit. Bukas po ito para sa lahat ng ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Malapit kayo dyan sa area, maaari pa rin po kayong makapagsadya dito ngayon sa lugar na ating pinagsasagawaan ng ating medical mission. Kasama po ang members ng Church of God International. Makibalita tayo sa ating mga kapatid doon. Good morning po. Rise and shine. Today's Monday, another opportunity para sa paggawa ng mabuti. Kaya naman nandito tayo sa Barangay Mulawin, Orani, Bataan para magbigay ng libreng serbisyong medikal para sa ating mga kabarangay. Alas 5 pa nga lang po ng umaga, kuya, ay nagpasimula na po ang ating registration. At ito po ay hanggang alas 9 ng umaga, kuya, kaya maaari pa pong humabol ang ating mga kabarangay na nais magpakonsulta. Punta lamang po sila dito sa ating registration staffs. Ayan po ang ating mga staffs and volunteers. Kaway-kaway naman po tayo dyan, mga kapatid. At iyan po, pagkatapos po nilang mag-register, maaari na po tayong tumuloy dito sa ating vital signs area na kung saan dito po sila kukuhanan ng blood pressure, temperature, at iba pong mga vitals na maaari po nilang nating kuhanin para sa pagpapakonsulta mamaya. At pagkatapos po nating tumuloy dito sa ating vital signs area, ay maaari na po silang maghintay dito sa ating waiting area na kung saan habang sila'y naghihintay na sila'y tawagin po ng kanilang mga respective services, ay meron po tayong libreng pagkain at almusal kagaya po ng lugaw at kape, kuya, na tamang-tama po sa ating mga kabarangay na maagang naghintay at maagang pumila para magpakonsulta. Kabilang po sa mga services na ating ino-offer ngayong araw ay ang medical adult consultation, pediatric consultation, optical services with free reading glasses, at ang pinaka-inaabangan ng lahat na dental extraction. Ang ilan pa po sa mga services ay ang ECG o CBG, legal consultation, at free haircut para sa kalalakihan. At kapag sila naman po ay naresetahan na ng gamot, ay maaari na po silang magpatuloy sa ating NCGI Pharmacy na kung saan dito po ay sila ay bibigyan ng libreng gamot. At kagaya naman po ng palagi nating sinasabi, kuya, tayo po ay walang pinipiling edad, relihiyon, lahi, at any group affiliation. Ito po ay open sa lahat at lahat ay libre. Kaya naman, loobin ng Diyos, kita-kits po tayo sa araw ng Lunes, February 16, sa Barangay Kabulatan, Orani, Bataan. At ito po ang update. Balik po sa'yo, kuya. Maraming salamat po once again sa inyong lahat at sa mga naririyan ngayon at yung mga malapit po sa area na ibig pa rin makapag-avail ng atin po mga libreng serbisyo. Kasama po ang members ng Church of God International upang kayo po ay ating higit na mapaglingkuran. Ulitin natin, ano man po ang inyong religion, ano ang inyong political affiliation, wika, kulay o lahi, ano man po ang inyong kalagayan. Kung meron kaming higit na maitutulong, maliit na magagawa, yan po ay bukas para sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Wala po kayong kailangang alalahaning babayaran o kung ano pa man, libre po yang ating mga isinasagawang serbisyo. Bahagi ng atin po namang pagsisikap na sa tulong at awa ng Panginoon ay maging maliit na kasangkapan tayong maiparating ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kapwa-tao po na nangangailangan. Sa inyong lahat, mga kapatid na naririyan ngayon sa MCGI, salamat po sa inyong pakikipagkaisa. God bless you all. At mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat
ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Atin pong ipinag-aanyaya ang pagpapatuloy ng ating isinasagawang mass indoctrination. Pag-aaral po ito ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Mamaya na po ang ating ika-6 na gabi. Mamayang alas 7 po. Yan po ay 7 p.m. Philippine Standard Time. Ang segment po na Rise and Shine ay inyong napapanood dito po sa Good Morning Kuya every Monday, alas 6 po ng umaga. At ang ating patuloy na mga public services sa Serbisyong Bayanihan, Lunes hanggang Biyernes naman po alas 4 ng hapon. Bukas po ang ating MCGI Charity Center Valenzuela City. Ngayong araw po na ito, ongoing pa rin po tayo dyan. Nasa number 22T Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. At andyan po ang iba't ibang mga serbisyo rin para po sa ating mga kapwa-tao. Pag-araw po ng Miyerkules, meron po tayong medical mission naman na isinasagawa at ayan po ay nasa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. At ang MCGI Charity Center po ay naglilingkod din sa inyo sa pamamagitan po ng mga libreng serbisyo. Pag Friday naman po, nandyan tayo sa Marikina City, sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Bukas po ang MCGI Clinic dyan, ang ating charity center. Samantalang sa Apalit, Pampanga po, sa Barangay Sampaloc, ang MCGI Diagnostic Center po ay nagsiservisyo ng libre Lunes hanggang Biyernes. Maaari po kayong makapagsadya dyan sa atin po namang MCGI Diagnostic Center. At this coming Monday, meron din po tayong schedule ng medical mission natin sa Kabalutan, Orani, Bataan. Yan po ay February 16. Ganun pa rin po ang ating registration, 5 o'clock in the morning to 9 o'clock in the morning. Samantalang ang MCGI Pre-Store dyan po sa Bagak, Bataan ay matatagpuan naman sa MCGI Building, JP Rizal Street, Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan. Meron lamang po tayong iba't ibang mga pamamaraan kung paano makapag-avail ng mga libreng items na maaari po naman ninyong makita dyan po sa ating MCGI Free Store. Meron po yung mga ibinibigay na mga stubs para po siyang inyo pong magamit para dyan. Wala din pong bayad yan, kaya nga full free store. At yan po ay bukas din po sa ating mga kapwa-tao. Alamin lang po natin yung mga procedures para po kayo ay makapag-avail dyan po sa ating MCGI Free Store sa Bagak, Bataan. On that note, minsan pa po ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon una sa lahat at sa inyo pong pagsubaybay at iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na sa bawat pangyayari sa buhay, mayroon itong layunin at aral na hatid. Para sa kanyang rendition ng awiting Lahat ng Bagay, narito po si Brother Johnny Galarion para sa ating On a Good Note. Mananatili pa rin sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. Maraming salamat po. Good morning. Ang araw ay kay tuloy na lumilipas. Humina ang pagkatao kong labas. Ngunit nadarama pag-ibig mong wagas. Ako ay nilingap at pinaging dapat.
Lahat ng bagay ay sa'yo, Ama. Ang buhay at lakas, sampu ng kaluluwa, ang maialay, pinawid at pasalamat, pagpupuri, walang hanggan. Ating gabi na nagaan sa aking buhay, mga bagyong sa tulog mo'y nalagpasan, ang mga sandaling puso'y nalulumbay, iyong hinawakan aking mga kamay. Lahat ng bagay ay sa'yo, Ama. Ang buhay at lakas, sampu ng kaluluwa, ang maialay, pinawin at pasalamat, pagpupuri, walang hanggan. Walang hanggan. Kung mag-isa ay di naman makakayanan, harapin ang pagsubok at kalungkutan sa bagina nitong lupa kong katawan. Pag-asa ikaw pa rin ang aking gabay. Wag na bagay ay sa'yo, Ama. Ang buhay at lakas, sampu ng